Muli na namang tumaas ang presyo ng crudo sa world market sa kabila ng extension ng ceasefire ng Iran at Amerika. Ang tanong ngayon, magkaka-rollback ba o baka taas presyo na naman sa susunod na linggo? Live mula sa Mandaluyong, nasa frontline ng balitang iyan si Gerard de la Peña. Gerard, sa lagay ngayon ng world market, kumusta kaya ang magiging presyo ng petrolyo next week? Julius, tama ka nga sa observation natin. Napakalikot ng galaw ng presyohan ng langis sa international market at bahagya nga itong tumaas dahil nga dyan sa mga developments sa pagitan ng Iran at ng US. Pero posible pa rin naman daw ang rollback sa susunod na linggo, hindi nga lang daw ganong kalaki katulad na nakita natin itong nagdaang 2 linggo. Nananatiling sarado ang Strait of Hormuz na siyang dinaraanan ng 20% ng supply ng langis sa buong mundo. Ito ang desisyon ng Iran dahil nakaharang ang mga barko ng US sa lugar sa kabila ng extension ng tigil putukan sa pagitan ng dalawang bansa. Kaya naman, ang West Texas Intermediate Crude Futures na isa sa batayan ng presyohan ng langis sa buong mundo, umakyat sa $94 per barrel o mas mataas na mahigit 1% kumpara kahapon. Habang ang Brent North Sea Crude na isa ring basihan ng presyo, namamayagpag na naman sa $103 per barrel matapos bumaba sa $90 noong nakaraang linggo. Sa kabila niyan, ayon sa mga insider sa industriya, posible pa rin daw magka-rollback. Pero hindi na kasing laki ng sa linggong ito kung saan pumalo sa halos 25 pesos ang rollback sa kada litro ng diesel. Malayo pa rin ito sa 55 hanggang 60 pesos per liter na presyohan ng diesel bago nagsimula ang gulo sa Middle East. Kaya naman, di napigilang magpahayag ng pagkadismaya ang transport group na ELTOP sa Department of Energy na tila di raw naikinig sa kanilang mga hinaing. Yan ho yung tampo namin sa Secretary Garin. Kaya kami ho, talagang kasama kami sa nananawagan na sana ho, palitan na lang ho. Dahil hindi po kami importante na public transport sa kanyang puso. Samantala, posible pa rin daw ang pagkakaroon ng 50% na diskwento para sa mga sumasakay sa LRT Line 1. Go signal na lang daw ng Department of Transportation ang hinihintay para sa diskwento sa linya ng tren. Matatanda ang noong nakaraang buwan, ang MRT3 at LRT2 ay una nang nagbigay ng diskwento sa mga pasahero. Again, there's some commercial matters behind that, but again, we're also waiting for the grantor signal. Ngayong araw naman, binuksan ng LRMC ang DIERCO na waiting area nito sa Baclaran Station. Magbibigay ginhawa raw ito sa mga pasahero ngayong tag-init. Sa mga susunod na buwan, magbubukas ng ganito ring pasilidad sa iba pang istasyon ng LRT Line 1. Julius, normal pa ang sitwasyon dito sa mga gasoline stations sa akin natatayuan natin ngayon. At hindi ganong karami yung mga sasakyan na nagpapakarga ng gasolina o ng diesel. Siguro hinihintay pa rin, umaasa pa rin ang maraming motorista na magkakaroon ng rollback sa susunod na linggo. Kaya sa ngayon, hintay-hintay muna sila. Julius. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.